Treasure Hunting Weekend, mga ka-TEDs. Ito'y 4 years video ago na kuha namin sa aming Treasure Hunting Weekend. At ito yung legendary airstrip ng Japanese Imperial Army na ngayon isa ng palayan. Ayan o. Pero mabanaag pa natin na tuwid na tuwid talaga siya, straight. Ibig sabihin yan nga yung runway or airstrip ng Hapon. Ayan o. Merong ano siya na nasa 1 kilometer siguro ang haba ng highway na ito o runway. At hindi lang yan, merong mapa dito ang kasama ko na nagukay daw sila doon sa bandang kanan nito. Meron silang maraming hukay doon at merong magagandang marker. Kaya yun ang aming puntahan ngayon, yung maraming marker na nakita nila. By the way, merong parang Mount Fuji sa unahan. Malayong malayo yan, no? Nasa ano siguro yan, nasa 50 kilometers. Malayo yan, or 20 kilometers. Pero nakasentro talaga siya sa runway. Ito, kaya pwedeng meron talaga dito sa runway. Kasi nandiyan na nakasentro yung Mount Fuji na naroon din sa mapa. Yan yung pinaka-marker niya sa mapa. At malayo sa bundok na yan, ito yung site. Malayong malayo. So meron akong ginawang ano dito, ilustrasyon kung paano hanapin ang treasure sa runway ng airstrip sa runway. Meron yan sa mga dulo ng runway. Ang pinakamadaling ano kasi kapag runway, 'di ba, ang haba-haba niyan, isaan mo hanapin? 'Di ba? Hindi naman pwedeng sa gitna. Kasi susukatin mo pa ang runway, di ba? Matatagalan ka kung saan ang gitna niyan. Kaya ang pinakamaganda ay ang mga pinakadulo ng runway, pinakadulo ng semento, ay yun na rin yung marker. Ibig sabihin, pwedeng dalawang ibinaon sa isang runway ng Japanese airstrip. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga ka-TEDs na nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Yan yung sloping dyan na, ayan yung medyo paakyat, yan yung puntahan namin ngayon. Meron daw mga ano dyan, nandyan ang mapa dyan. Yan ang nasa mapa. Okay mga ka-TEDs, itong pinuntahan namin na palayan, ito ay isang airstrip noon nung panahon ng giyera. At ito yan, i-drawing natin. Ito yung bundok na umabot hanggang ulap. Nagaganyan yung ulap dyan. At yung airstrip ay talagang nasa gitna ng airstrip ang itong bundok na matulis na parang Mount Fuji. Mount Fuji, yan ang sacred mountain sa Japan na sinasamba ng mga Hapon noon. Okay, so ang airstrip or airport ng Hapon, GIA airstrip ng kanilang mga tura-tura ay nasa west at east ang bundok. East itong bundok na marker nila. Meron kasing mapa ang kasama ko dito ng lugar na ito. So ito yung pinaka-marker niya, ang parang Mount Fuji na mataas na nag-iisang bundok umaabot sa ulap. So ang airstrip ngayon ay palayan na siya ngayon. At meron siyang creek sa gilid niya. Dito yung creek sa kaliwa. At yung puntahan namin na site ay dito, ito na banda. Medyo pataas siya, uphill.
At dito ako kanina nakatayo ito. Ngayon, meron akong ibahagi sa inyo kung paano hanapin ang treasure sa airstrip. Okay, kulayan natin ng dilaw. Ang runway. Sa runway kasi ito hahanapin eh. So, ang runway ay hindi naman yan gaanong mahaba. Nasa pinakamahaba ng 1 kilometer na runway, nagaganyan yan. So, kung ito yung runway niya, sabihin natin, 1 kilometer ito, 1,000 meter ang runway. Ang paghanap niyan ay nasa dulo ng runway. So ang mga dulo nito ang basta't airstrip ng hapon, ang mga pinakadulo ng runway ang pinagbaonan nila kung meron silang ibinaon. So halimbawa ito ay east. So number 1 na prospect ang east. Pangalawa na ang west. Kasi itong west ang opposite. So yan, ayon sa libro ng aking ama ay ganito sa mga runway. Ang dulo ng runway ang hukain. So ano bang distansya galing sa semento? Sa pinakadulo ng semento ng runway, dumidistansya din yan. Hindi naman siya eksakto talaga. Kasi madali matagpuan kung dito lang talaga yan ilagay sa pinakadulo ng runway, madaling matukoy. So dumidistansya pa rin sila. Unang distansya na pinakamaganda ay 5 na hakbang or 5 meters or 5 yards. So yan lang, 5 yards sa mga dulo ng runway ay pwedeng nariyan ang item sa Air Force ng Japanese Imperial Air Force, itong landinganan ng mga kamikaze or mga tura-tura fighters ng hapon. Okay, so patuloy tayo. Okay, so papunta na tayo ngayon sa site nila ka-TH na merong magagandang marker, sabi nila. So maputik ang daan. Ganito talaga. Nasa kasi tayo, kalagitnaan nitong palayan. Alam natin na marami ang nakakuha talaga sa palayan. Pero ito kasi noong panahon ng gira, hindi ito palayan. Ito'y runway, airstrip. At sa palagay ko ay lupa lang siguro yung airstrip na pinison. Kasi kung semento ay ito, teka sandali lang ito right shoe marker. Right shoe marker ito. At diyan sa isang hakbang ay merong left shoe marker. Grabe no? Right and left talaga. Shoe marker siya. At trail marker papuntang bundok doon sa matulis na bundok. Pero itong linya ay nakaturo pa itaas. Siguro yung bundok na yun ay merong deposit yung ibabaw nun, yung tuktok. Kasi ganyan sa mga Mount Fuji na bundok Mga bundok na parang Mount Fuji ay nasa tuktok ang isa. Ang isa ay nasa paanan na merong creek. So kapag may bundok na ganyan na parang Mount Fuji at nandiyan kayo sa paanan, sa foothill ng bundok na yan, sa may creek ay merong mga nakabaon. At isang malaking deposito sa tuktok ng mga Mount Fuji na hugis na bundok. Well, ito yung makeshift ng mga nag-treasure hunting dito noon daw. Bago sumunod dito itong mga ka-TH natin, ay merong nauna sa kanila. At nagtaka sila, hindi na binalikan itong mga barina. Itong pinagdugtong-dugtong na pang barina na mga drilling tubes. Ayan Kasi kapag mag-testing yung mga nauna dyan, kasi ng mga treasure hunter yun, medyo malaki ang puhunan. Kasi gumagamit ng drilling Kapag nag-test dig sila, ginagamitan nila ng drilling. Kapag natamaan yung concrete box,
ay malaman nila kasi titingnan nila yung sample sa dulo nito. Kaya nagtaka sila ba't hindi kinuha yan, ang dami-dami niyan na tubo. Baka nakakuha, di ba? Kasi karamihan ng nakakuha, hindi na babalikan yung gamit Bakit babalikan mo pa, di ba? Mayaman ka na. Iwan mo na lang yung mga gamit, ang bigat-bigat, tapos dadalhin mo pa. Ito yung mga test dig ng ating mga katiyats, marami. Ayun pa. Sabi nila, merong mga 15 ka-test dig ang ginawa nila dito. Ito, man-made yan na mga guhit. At yan ay mga nasa harapan So, mga ito, distansya ang mga guhit. So ito, meron itong kaharap na malaking bato sa mga 10 meters or 9 meters ba yun? Napakalaking bato. Ayan At tinukay din nila ang harapan niyan dahil meron daw espada na marka ang bato na nakaturo diyan. Nakaturo yung espada or sword. Pero wala na yun, binasag na nila yung sword para hindi makita ng iba yung sword na marka sa bato. So pwedeng merong ganyan. Ang sword kasi ay pertaining to general. So ibig sabihin malalim. Kasi general treasure ang test dig nila 3 meters lang meron pang bilog yung mata. At may guhit pa baba. Kaya pwedeng dyan sa harapan. So tama nga yung test dig nila, kaya lang mababaw lang yung test dig. At merong hexagon dito, ayan man-made yan sa ibabaw ng bato. So hexagon, ayan, merong 6 corners. So tingnan lang yung mahabang side ng hexagon. So dalawa lang ang direksyon na tinuturo niya yung south tsaka north. At dito namin natagpuan yung vlog ko nung isang araw kahapon. Ang mahabang arrow, merong number 4 sa kanyang baba. Number 4 at mahabang arrow means norte at malayo-layo. Ito yung natagpuan namin yung bunker sa dulo nito doon sa unahan, mga 200 meters approximate, ay sloping na doon ang maliit na hill at nasa paanan lang ng hill yung na-recover. Yun yata yung nag-iwan ng mga tubo na drilling, drill bits. Yun yata yung doon ng bunker naghukay. So sa susunod na video ipapakita natin, meron pang iniwan doon na mga iba pang kagamitan ng mga metal doon sa tinuturo nitong napakahabang arrow. Ito naman maganda rin to, merong guhit pababa. Kaya tama yung hukay nila, kaya nga lang mababaw. So ito, umpisaan natin ang pag-detect, pero dahil sa mahaba na tong video, magkaroon tayo ng part 2 nito. Maybe tomorrow ay i-upload ko at makita nyo yung hukay na big deposit na hukay na napakalalim. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga katiyans.